Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Araf at ako po ay 26 anyos mula sa Lupon, Davao Oriental. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, Sir Red, at sa mga masugid ninyong tigapakinig ay mismong karanasan ko. Nangyari po ang lahat ng ito nung ako ay nasa kolehiyo pa lamang at nakitira sa bahay ng aking tita dahil mas malapit ito sa paaralan kung saan ako nag-aaral. Mahigit 1 buwan na rin po akong nakatira doon ng mag-isa. Ang bahay po nila ay may makalumang disenyo at may 2 palapag. Sa ikalawang palapag ay may maliit na sala kung saan napapalibutan ng 5 kwarto. Dati pa man po, tampulan na ng mga kwentong kababalaghan at mga katatakutang karanasan ang bahay na iyon. Isa na dun kasi ang tungkol sa isa kong tita na inatake at na-stroke at namatay sa mismong sala sa ikalawang palapag. Ayon din sa ibang mga naunang tumira sa bahay, tuwing madaling araw ay may mga nadidinig daw silang mga mabibigat na yabag na parang pumapanik panaog sa hagdan. Meron din daw na minsang tunog na tila naninitsit sa mga kwarto sa taas kahit wala namang tao at wala po sa mga nabanggit ang aking mismong naranasan. Isang gabi po noon nang gumagawa ako ng requirements ko nang hindi ko na namalayan na mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Doon nga'y napagdesisyonan ko na magligpit na muna at ipagpabukas na para makapagpahinga din ang utak ko. Pumunta na ako sa unang kwarto sa ikalawang palapag kung saan ako natutulog. Nang dumaan nga po ako sa malaking salamin na nakasabit doon sa tabi ng pinto ng kwarto, otomatiko pong nagsitayuan ang balahibo ko. Hindi ko man po napansin ng husto pero alam kong may ibang refleksyon doon sa salamin na nakatingin sa akin. Hinayaan ko na lamang yung bagay na iyon at hindi ko na binalikan hanggang sa ilang buwan na nga din ako nakatira na mag-isa doon at nakasanayan ko na. Pagkapasok ko naman sa kwarto at pahiga na ako ay hindi ko naman namalaya na nakatulog na ako agad. Sa kasagsagan ng himbing ng aking pagpapahinga, naibaling ko ang aking katawan sa kabilang dako sapagkat nakatagilid ako kung matulog. Pagkabaling ko at pagdilat ng kaunti ng aking mga mata, bigla-bigla, Sir Red, ay tumibok ng mabilis ang aking puso. Nanigas din ang buo kong katawan at ni isang kalamnan ko ay hindi ko talaga maigalaw. Hanggang sa namataan ko ang isang muka na sobrang itim pero taglay nito ang mapupulang mga matang nanlilisik at nakatitig sa akin. Biglang lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Sobrang magkalapit na ang aming mga mukha na tila na magkakadikit na talaga anumang oras. Subalit ang aming mga paningin ay talagang nagtatama. Bumalik ako sa una kong posisyon at dahil nga mas nangibabaw ang puyat at pagod ko, hindi ko rin po talaga ma-explain kung paanong sa gitna ng hilakbot kong iyon ay nakatulog ako. Simula nga noon at sa tuwing nakakaranas ako ng nakakatakot ay hindi na ako yung tipong magpapanik dahil nasindak. Ibinahagi ko ang karanasang yon sa mga may-ari ng bahay kabilang yung tita ko at tulad ng inaasahan ay nasindak sila sapagkat matatakotin si tita maging ang aking mga pinsan kahit na may mga edad na sila. Ang sabi naman ng tito ko sa ibang side ng family ay maaaring hindi daw espiritu iyon. Maaaring demonyo daw yun at nagpapakita sa akin dahil maaaring napansin o naramdaman ng mga ito na ako ay apo ng isang balyan o kung sa Tagalog isasalin, babaylan. Para po sa ikaliliwanag ng ilang bahagi, ang tita na binabanggit ko po ay kapatid ng mama ko at wala po silang kaalam-alam sa kahit na anong supernatural beings.
Samantalang yung tito ko na nabanggit ko na kapatid ng tatay ko ay isa po kasing manggagamot, habang ang lola ko po ay nanay ng tatay ko. So sa makatuwid, ang side po ni Papa ay maraming kaalaman pagdating sa mga usaping paranormal at hindi pangkaraniwan. Muli ako po si Araf. Sa susunod po'y magbabahagi muli ako ng iba pang mga kwento at karanasan kong nakakatakot. Sa ngayon, maghihilakbot 24/7 po muna ako habang nagre-review sa aking darating na board exam. Taong 2012 nang manganak po ako, Sir Red. Minsan dinalaw po ako ng aking mama at lola sa nirerentahan naming bahay sa Tayuman. Siyempre dahil minsan o bihira lamang po kaming magkakwentuhan ng napakatagal, hindi nila namalayan na papagabi na pala. Sa sobrang sarap din po ng aming kwentuhan ng sandaling iyon, ewan ko ba kung paanong na-segue ang usapan namin nila mama tungkol sa kumari niyang namatay. Ang ngalan nito ay Carmen. Sabi ni mama, months before mamatay si Aling Carmen ay nakaaway pa daw niya ito, kaya alam niya na medyo galit pa daw ito sa kanya. Hindi ko rin po mawari, Sir Red, kung anong nangyari o ano ang sumanib sa akin para sabihin kong buti nga sa kanya, chismosa kasi siya, di ba? Maaaring dala ng hugot at ng emosyon ko ng sandaling iyon, nasabi ko talaga ang eksaktong words na yon. Nagulat si mama at hinampas pa nga ako ni lola dahil sa sagot ko. Siraulo daw ako. Since mas nangingibabaw kasi yung emosyon ko since bagong panganak nga din, dinedma ko na lang yung sinabi nila mama at ni lola at nagpabebe pa nga ako. Hanggang sa hindi ko po inaasahan, nung gabing natulog na ako, napanaginipan ko po si Aling Carmen. Sa malayuan pa nga ay alam kong galit na ang mukha niya. Nang lumapit na nga siya sa akin, otomatiko ay sinambit niyang isasama daw niya ako sa hukay dahil natutuwa daw pala ako nang mamatay siya. Dahil doon ay pilit niya akong hinawakan ng mahigpit sa aking braso at iyak tuloy ako ng iyak at sising-sisi sa mga nasabi kanina. Sa ibang banda, naramdaman ko rin yung pagkaawa sa kanya. Halata kasi sa kanyang mukha na kahit galit na galit siya ay parang ayaw pa talaga niyang mamatay. Hindi pa talaga niya oras ng sandaling yon. Doon ay humingi tuloy ako ng tawad at sabi ko'y pasensya na dahil nadala ako ng aking emosyon. Kahit nasa loob pa po ako ng panaginip ko ng sandaling iyon ay ipinagdasal ko siya. Nagdasal din ako para sa sarili ko na sana ay makaalis ako dito. Makaalpas ng tuluyan sa panaginip kong ito. Nang biglang lumuwag yung hawak niya sa akin ay doon na ako nagising. Paggising ko, butil-butil ang pawis ko, hinihingal at takot na takot ako. Simula nga noon, Sir Red, hindi na ako basta-bastang nagsasalita o nagbibitaw ng mga salita, lalo sa mga tao na nasa paligid ko, mapapatay man o buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Opay. Ang kwentong ito ay base po sa naranasan ng kapatid ko nang minsang maghatid daw po siya ng kanyang chicks na nakasama din namin nung gabing yun. Bale matagal na rin naman po itong nangyari pero tatak na tatak pa rin po sa akin ang kaganapang iyon. 2015 at usong-uso pa ang pag-i-stroll sa motor dahil mura din talaga yung gas noon. Mag-aalas 3 na iyon ng madaling araw nang mapagdesisyonan ng kapatid ko na siya na ang maghahatid nung babaeng nakasama namin.
Ang siste, sasakay sila sa motor at ihahatid lang naman niya yung babae doon sa tabing baryo namin. Hindi naman akalain ng kapatid ko na ang dadaanan pala niya ay bukid. Needless to say, maraming puno at matalahib. Wala naman nangyari sa kanyang kakaiba nung inihatid na niya yung chicks. Subalit nung pag-uwi na niya at mag-isa na nga siyang tatahak sa madilim na daan sa gitna ng bukirin, bigla na lamang siyang kinilabutan. Hanggang sa parang bumigat daw ang likurang bahagi ng kanyang motor at parang may sumakay sa likod niya. Sigurado lahat naman po ng mga nagmomotor ay maiintindihan kung paanong bumaba yung shock ng motor dahil may bigat talaga sa likod. Hanggang sa tiningnan daw ng aking kapatid yung side mirror niya at doon na siya napamura dahil may lalaki daw na walang ulo ang nakaangkas sa kanyang likuran. Napalingon pa daw po talaga siya sa likod para kumpirmahin kung tama ang naaninagan niya sa gawin ng side mirror, pero laking hilakbot daw niya, Sir Red, nang hindi lang pala isa, hindi lang pala yung lalaking walang ulo ang sakay niya. May kasama pa daw ito na bata. Nakatagilid ang katawan ng batang iyon, pero ang ulo ng bata ay nakatingin sa direksyon ng kapatid ko. Nagkatinginan pa nga daw sila nung batang iyon at sa sobrang hilakbot nga daw, doon na napatakbo ng 120 ang aking kapatid. Buti na nga lang daw bago makalabas ng kanto yung kapatid ko ay naramdaman niyang nawala ang bigat sa likod. Simula noon, hindi na siya naghahatid ng mag-isa sa mga nakakasama naming chicks. Ako nga po pala si Rhea. Ibabahagi ko po ang karanasan ko nung ako ay nasa unang taon pa lamang ng high school. Ito po ay naganap sa isang eskwelahan sa Malabon. Naging paborito po ako ng aming advisor and at the same time history teacher nung sandaling yun. So kami po yung pumapasok ng panghapon, kaya ang uwian po talaga namin ay nasa pagitan ng 5 to 7 p.m. May isang beses po na sa halip na uuwi na sana kami ay pinatawag ako ni Ma'am, ang aming advisor at history teacher. Sabi niya, kumuha o magsama daw ako ng iba ko pang mga kaibigan o classmate dahil pupunta daw kami sa museum para magbalot ng mga lumang libro doon. May mga nag-volunteer namang mga kaibigan ko. So nung natapos nga ang aming klase, dumiretso na kaming anim sa museum. Doon pa lang, Sir Red, pagpasok pa lang, nakaramdam ako ng kakaiba. Yung vibe kasi, Sir Red, ay parang napunta ka sa isang timeline o dimensyon na hindi mo alam. Ang pintuan ng museum kasi ay lumang-luma na. Meron man itong gate na bakal na siyang nakabukas palabas, pero nananaig talaga yung pagkaluma nung pintong kahoy na nakabukas naman paloob. Sa tapat ng main door na iyon ay ang pinto ng silid na kung saan namin babalutin yung mga libro. Si Eric ang nakatoka para maggupit ng mga scotch tape. Si Crystal naman para sa plastic cover. Si Michael at ang isa pa ay para sa pag-iipon ng mga wala ng pabalat na libro at paghihiwalay ng maayos sa hindi. Ako at ang isa ko pang kasama ay nakatoka sa pagko-cover. Napansin ko ang wall clock at 6:20 na iyon ng gabi. Nagpalitan na lang kami ng pwesto at gawain din para nang sa ganon ay mas mapabilis namin ang proseso. So ako na po yung nakapwesto sa bandang bintana na katabi ng entrance ng pinto ng silid na nakatapat sa main door ng museum. Habang ako nga'y gumugupit ng scotch tape, nakikwentuhan yung mga kasama ko. Nagtatawanan, nagkukulitan. Pero ako, iba ang nasa isip ko.
Na magnet ang aking paningin kung kaya't napalingon ako sa main door. Doon nga talaga, Sir Red. May nakita akong parang figura pero usok o transparent siya. Sa pakiwari ko nga kung pagbabasehan yung bulto ng katawan, babae. Hanggang sa unti-unti ay nakikita ko na ang kanyang imahe at nakauniforme ito. Maigsi lang ang buhok niya at wala siyang muka. Ang gurong iyon ay nakaharap sa amin na para bang hinihintay lang kaming umalis. Bigla po talaga nanlamig ang aking mga kamay hanggang sa ang buong katawan ko na. Gusto kong manatili sa aming ginagawa upang matapos at hindi rin mabigo ang aming teacher sa pag-utos sa amin noon, at dumating na rin ako sa punto na sasambitin ko na sana sa kanila kung ano ang nakikita ko. Hanggang sa naglaban pa nga sa isipan ko kung wag na lang dahil sigurado magtatakbuhan dahil sa takot ang mga kaklase ko. Pero nung akmang nakita kong papalapit na ang naturang figura, doon na ako hindi nakatiis. Dire-diretso sinabi kong, "May multo sa gate!" At bigla na lamang pong nataranta ang lahat ng mga kasama ko at dali-dali na silang nagsikuhaan ng kani-kanilang mga gamit at nag-unahan na tumakbo papalabas. Ako man ay wala na rin pong pakialam kahit na malagpasan o tumagos ang katawan ng babaeng teacher na iyon sa amin. Takot na takot ang aking mga kasama kaya kinabukasan nang sana'y pagpapatuloy ng aming pagko-cover sa libro ay ayaw na nila akong samahan. Nagtaka ang aming guro dahil pagpasok niya rin sa museum ay kalat-kalat ang mga libro at hindi pa talaga tapos makoveran. Ikwinento ko rin tuloy kay ma'am na meron akong nakitang naka-uniformeng pangguro sa gate ng museum at wala itong muka. Gulat naman si ma'am at napa-sign of the cross siya. Sabi niya, "Pareho kayo na naikwento nung last year. Yung isang estudyante ko rin noon. Ganyan na ganyan yung itsura, yung posisyon at maging yung araw na kung kailan niya ito nakita." Kinilabutan ako sa mga sinabi ni ma'am. Dagdag pa niya, death anniversary din daw kasi nung teacher na iyon yung araw na iyon. Namatay daw yung guro na iyon dahil sa heart attack at hindi matahimik ang kaluluwa niya dahil paborito niya talagang puntahan ang museum. Naiiwan pa rin daw hanggang sa kasalukuyan ang kaluluwa ng teacher na iyon sa museum. At taon-taon kahit magpalit nga daw po ng mga estudyante ay patuloy pa rin ito sa pagpaparamdam. Sobrang nagulat ako dahil akala ko'y guni-guni o kathang isip ko lamang ang lahat. Pero totoo pala. Akala ko nga rin po noon ay sadyang mapaglaro ang isipan ko lalo nung elementary pa lamang ako. Kaya nakakakita at nakakaramdam ako ng kakaiba. Hanggang sa na-realize ko na bukas pala talaga ang third eye ko. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel,
ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.